Ako si Dendin Obra at meron akong kwento. Medyo mahaba lang. Napaka masekreto kong tao. Ayoko na maraming alam sa akin yung isang tao, pero gusto kong kapulutan ng aral, kaya sinishare ko at isishare ko yung peace ng pagkatao ko. So, di ko alam kung paano ko sisimulan, saan ko sisimulan, pero hayaan mong simulan ko dito. Nagsimula po ako sa pinaka-rock bottom, yung pinaka-mababa pa sa pinaka-rock bottom. Naaalala ko noon, wala kaming makain palagi. Hindi kami halos kumakain. Kami magkakapatid. Tapos, kaya favorite ko yung coffee. Kasi pag umiinom ka po ng kape, hindi ka na po nakakaramdam ng gutom. Nababawasan yung gutom mo. Tapos dumating din sa point na yung mga kapatid ko nagbabahay-bahay na sila para manghingi ng pagkain sa mga bahay-bahay. So, ganun po talaga yung ganun ka rock bottom pa po sa rock bottom yung sinimulan ko talaga. Kaya alam ko sa sarili ko na walang sasalo sa aking iba. At kaya po paborito ko rin yung noodles. Dalawa lang naman po yung paborito kong pagkain sa mundong to. Kape tsaka noodles. Kasi po, kung yung kape wala siya ng gutom, yung noodles naman naiyak talaga ako. Yung noodles naman, yun lang po yung kayang afford na bilhin ng mga mahihirap talaga sa mahihirap. So, kaya siya tinawag na 4 months food kasi nga noodle siya. Tapos, dati din po, namamasura kami, namamalimos kami. So, yung pag i-imaginein mo na lang siya, sobrang medyo malayo pa, pero at least malayo na rin naman na yung narating ko. Nakakaiyak. And, dati po, yung 2 kilo po ng bigas, pinagkakasya po namin yun ng 2 linggo. Ang sistema po namin, ginagawa namin siyang lugaw. So, isang dakot po ng kamao namin, yun po yung lulugawin namin. Sobrang baba po, as in sa rock bottom pa yung pinanggalingan ko. Kaya pag nagbo-board exam talaga ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, wala na magsasalo sa akin, hindi ako pwedeng bumagsak. Walang yayakap sa akin pag bumagsak ako at sasabihin okay lang yan, kasi never magiging okay sa mahirap na katulad kong bumagsak at magkamali. Kaya nalulungkot din ako pag may mga taong niro-romanticize nila na maging mahirap. Kasi never naging okay at never naging masayang maging mahirap. Lalo na kung mahirap ka, na nasa pinaka-rock bottom ka. Like, yung sa pinaka-baba ka, siguro nagiging masaya siya. Kung buo kayong pamilya, nagdidildil kayo ng asin, tapos nagtatawanan kayo. Baka ganun. Pero, yung sitwasyon ko kasi, hindi ganun. Hindi kami buo, hindi kami masaya. At hindi kami nagdidildil ng asin kasi wala kaming kanin na pagdidildilan. Kaya pag nagbo-board exam ako, lagi ko sinasabi, at lahat ng ginagawa ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko, hindi ako pwedeng magkamali. Isang shot lang to. Hindi pwedeng maging bobo ako. Kasi mahirap ako eh. Wala akong karapatang maging bobo. Kaya lagi kong ginagalingan sa lahat ng ginagawa ko talaga. Kaya sa mga estudyante ko na hindi naman talaga kayo nagsimula sa rock bottom, mas kaya yung abutin ng mas malayo, hindi ba? Kasi wala naman kayo sa pinakababang baba. Mayroon kayong i-estepan kahit papaano. Mayroon kayong sisimulan.
Yun lang. Kalo. At sa mga katulad ko dyan, na nagsimula sa rock bottom, alam ko mas may tragic pa, mas may mahirap pa. Ito lang masasabi ko sa inyo, advantage natin yun. Advantage natin yun sa iba, na meron tayong pang teleseryeng buhay. Kasi hindi po lahat ng tao may pang teleseryeng buhay. Kailangan din natin tingnan yung magandang side na kahit mahirap ako, kahit sobrang hirap, blessing to. Kasi iba ako mag-isip, nagiging mas matalino ako, nagiging mas magaling ako. Kasi alam ko lagi na wala namang sasalo sa akin. Hindi katulad ng merong sasalo sa kanila, pwede silang maging mahina. Tayo kasi, wala tayong karapatan maging mahina. Wala tayong choice. Kasi nga, mahirap kay. At since galing na ako sa hirap, like, galing ako sa pinaka-rock bottom, pag nagtatrabaho po ko, lagi kong tinitingnan ano yung matututunan ko dito, ano yung magiging pakinabang ko sa mga tao. Hindi ko tinitingnan yung pera, like, oo, it's also a moving power, pero hindi ko inisip na magtatrabaho ko para sa pera, number one priority ko yung pera. Hindi kasi doon ako galing sa pinakamaba. Mas alam ko na mahalaga yung value kaysa sa pera. Pag nagtatrabaho ko, hindi ko tatanungin kung magkano yung sahod ko dito, gano'ng kalaki yung sahod ko dito. Lagi kong tinitingnan ano yung matututunan ko dito. At kasi nga nandun ako sa part na pinakababa, na parang ang imposible na talagang makaalis. Pero I was here, nagagawa ako to, and it wasn't me alone. There are a lot of people behind my back na pinadala ni Lord, like, alam mo yun, you're also a weapon na binigay ni Lord para sa akin. So I'm also doing the same thing. Kaya sabi ko, Lord, pag nag-work ako, pag ginagawa ko yung mga trabaho ko, hindi ako titingin sa pera. Kasi it's like returning the favor. Kasi diba, may mga tao ding sumalo sa akin ng mga panong hirap na hirap ako. Walang-wala ako. Like, malabo Kaya gusto ko, ako naman din yon on the same hand sa mga magiging katulad ko. And I do hope na mas makatulong ako sa iba. As medyo malayo pa. Malayo na, pero malayo pa. And I will promise na I would never be motivated by money. At ito ginagawa ko by the glory of God. So, this is the time na na-receive ko na lahat ng credentials ko galing sa school na pinag-aralan ko. And sorry, hindi ko na na-edit. Bare face ako dyan. Yan, binubuksan ko na siya. So the following clip is, ito na yung nag-file ako ng board exam sa PRC. And yung another na i-share ko is, ang mas nakakalungkot dito, hindi ko nasasabihin kung saan ako nag-file, is doon sa labas, is doon ako namamalimos dati. Ganun siya ka-emotional sa akin nung nagpa-file ako ng board exam. Yes, to all of my students who gonna hear this, yes, ganun po ako ka-rock bottom, ganun po ako nanggaling sa pinakababa po talaga ng lipunan, as in sobrang baba. So, alam ko hindi naman mahirap kayo, pero hindi nyo naman siguro naranasan mamalimos, but I do. And
Habang nagpa-file ako, paglabas ko, it's raining. The same moment when I was seeing myself 10 years ago. It's like, I was reminiscing na lahat na nangyari sa past. Sabi ko, kailangan ko pumasa. Hindi pwedeng hindi ako papasa. Walang sasalo sa akin. So, I was very emotional at that time at medyo hopeful din. Pero at the same time, nawawala na rin ako ng gana mag-file. Hindi ko alam. Nawawalan ka ng gana kasi alam mo hindi ka nag-review eh. Wala akong review kasi kabi-kabila yung ginagawa ko. Tapos ako, alam, magsasaya na naman ba ako ng filing ito? Paano pag bagsak na naman ako? Ganyan. Tapos ako, tuloy lang. Gusto ko maging LPT. Kasi I was, ito din. Ay! Dapat, nasa Jollibee ako pero pinag-problema ko pa rin kung papasaba ako sa board sa mga hindi. So kaya sa sobrang busy ko nga nito, dumaan na si DLG Secretary Rimulya. And hindi pa ako nakapag-ask na magpa-picture. Kasi nga sobrang busy ko. Even na nagwawala na yung mga tao sa likod ko na gusto magpa-picture. 2 days bago ang let exam. Review pa rin ako. Ay, so kaya hindi ko ito i-upload yung bagsak ako. Malamang. Ito na yung almusal ko. Charot, ito. So yun, 2 days na lang bago ang let. Sana makapasa. Hindi naman ninyo mapapanood sa YT ko kung bagsak ako. So yun. Siguro i-archive ko na lang or only me ko. At least nag-review ako, ginawa ko yung best ko. Wala na. Ay Lord, kayo na pong bahala sa akin. At dumating na yung araw na to. Buti na lang ay hinatid ako ng aking partner. And iniiwasan ko makipagkwentuhan talaga sa mga nasa kasama ko sa pila. Kasi yung iba pangalawang take na nakakababa lalo ng kalooban. And our room assignment is in La Consolacion College, Manila. So yun, naririnig ko sila na yung mga negative na may bagsak, may ganyan. Hindi na ako nakikipag-usap kasi hindi naman po ako nag-review at ang ginawa ko lang po ay magsuot ng underwear na pula at magdamit ng maayos at dalhin yung utak ko at lahat ng pangarap ko at nagdasal ng todo-todo sa Diyos. And yun, naniniwala po ako sa pamahiin. Kaya pagka pumapasok ako sa testing center at lalabas po ako, never po ako titingin sa likodan. Lagi lang po akong paabante yung tingin ko.
So, hindi na po ako naka-video hanggang loob kasi bawal po mag-vlog doon. So, hanggang dyan lang po talaga ako. Pumasa ako dito, papasa ako. Obvious naman pong namutla na ako after na po yun ng board exam. Congrats, sana pumasa. Umorder po ako pero ganyan lang po yung nakain ko sa kaba. At yung iba ring mga nag-take, andyan din sila kumain sa McDo dahil yan yung katabi ng testing center. Pinag-uusapan na nila yung mga sagot nila na mali daw yung sagot ko, na tama yung sagot nila. Medyo yun, nakakaba yun. Iwasan niyo po yun. I would say let's skip to the good part. Masado ako sa'yo. Ayoko pumasa talaga na ayoko yung isa i-aalaw sa ko. So, baka kaya nasa gusto ko. Oh, sige lang yan. Sorry. Thank you, Lord. Arik ko pa umayak. Thank you, Lord. Thank you.